Narito ang mga trade rumors na maaaring magpalakas pa sa Miami Heat after Giannis trade. Halika't ating pag-usapan. This is Lance! Pero bago yon, grabe, pumaldo si AR. Austin Reeves agreed to sign a maximum contract sa Lakers sa loob ng 4 years na tumataginting na 185 million. Malaking pera to mga ballers. Sa history ng NBA, ito ang pinakamalaking offer sa isang undrafted player. May budget pa kaya ang Lakers para kay Lolo Bron? Ano na kaya ang future sa Lakers ni The King matapos sa malaking kontrata ni Reeves? Pwede pa namang mag-sign si LeBron James pabalik sa Los Angeles Lakers kung tatanggap siya ng pay cut para makapag-sign pa ang Lakers ng mga importanteng piyesa. Dahil sa kontrata ni Reeves ay mas lalong limiit ang tsansa ng Lakers na makapag-sign ng dekalidad na sentro na pinakakailangan ng LA sa ngayon na makakatulong sa target nilang championship run. Malabo na rin ang target ng Lakers ngayon na si Walker Kessler. Based sa media reports ay plano ni Kessler na magstay sa Utah at waiting na lang sa kontrata na pwedeng i-offer, lalo na ngayon na may second pick sila at magandang tandem sila for Utah Jazz. Ano pa kaya ang mga move na gagawin ng Los Angeles Lakers this coming free agency? Para sa inyo mga ballers, tama ba itong move na ginawa ng Lakers o mas pinahirapan nila ang team? Dahil sa pagkakatrade ni Giannis Antetokounmpo sa Miami Heat ay mas tumaas ang expectation sa kanila. Aware din ang Heat doon dahil superstar player ang kanilang nakuha. Sa dami ng kanilang sinugal para kay Giannis Antetokounmpo ay hoping sila na maputol ni Giannis ang play-in curse ng team at maibalik ang Miami Heat sa pagiging contender. 13 seasons ding naglaro si Giannis sa Milwaukee Bucks at nabigyan niya ng championship trophy ang team. Mataas-taas din ang taon ng paghihintay ni Giannis na makabuo ng championship roster ang Milwaukee Bucks. Sa pagkakatrade niya ngayon sa Miami Heat, naputol na ang ilang taong paghihintay. Sa sistema ni Coach Spoelstra, expected na mas gaganda ang stats ni Giannis dahil sa track record ni Spoelstra na mahusay ito sa pag-handle ng mga superstar, gaya ng napatunayan niya sa LeBron and D-Wade tandem. At speaking of Lolo Bron na naman, Miami Heat President Pat Riley ay open pa rin sa posibilidad ng pagkuha kay LeBron James. Kung gustong bumalik ng dating Miami Heat superstar, ay ready silang mag-offer ng non-taxpayer mid-level exemption para kay Lolo Bron. At kung makuha nila si LeBron James ay magandang pyesa din to since wala pang point guard ang Miami Heat sa ngayon. Kaya ni Bron patakbuhin ng opensa around Giannis and Bam Adebayo dahil sa high basketball IQ ni The King. Di pa tapos ang mga plano ng Miami Heat President. Gusto pa nila ng blockbuster trade at kasama sa listahan nila ang pagkuha kay Ja Morant at Kawhi Leonard. Involved sa trade na to sina Norman Powell, Andrew Wiggins at Davion Mitchell na expected na to enter free agency. Magandang addition si Ja Morant sa Heat for an elite scoring and explosive point guard. At dahil din sa elite playmaking ni Ja Morant, kaya nito mag-facilitate around Giannis and Bam Adebayo. Last season nga ay nag-a-average ito ng 9 points, 3 rebounds, 1 steal and 8 assists per game. Take note mga ballers, ang stats na yan ay sa loob lang ng 20 games due to left elbow UCL sprain. Paano pa kaya kung 100% healthy si Ja Morant? At kung si Kawhi Leonard naman ay matik na ang perimeter defense, tataas din ang defensive rating ng Heat since may Bam Adebayo na at Giannis Antetokounmpo at championship experience na pwedeng maibigay niya sa team. Ang tanong na lang ngayon ay kaya pa ba ng budget ng Miami Heat para makapag-sign pa ng isang high value player? Madaming option din sa free agency na pwedeng i-consider ng Heat. Isa na dyan si Chris Middleton na dating teammate ni Giannis at mga shooter na kayang magbigay ng outside scoring. Pasok dyan si kabayang Jordan Clarkson dahil unrestricted free agent na to na may decent 45% sa field at 33% shooting sa 3-point line. Pwede nilang maiferan si kabayan ng veteran minimum deal, same sa offer ng New York Knicks. Kaabang-abang ang Miami Heat this coming season. Para sa inyo mga ballers, sino pa ba ang good addition para sa Heat? At kung umabot ka sa puntong to, pwede bang pahit ng subscribe button? And this is Ballers TV. Thank you for watching.